Pag-aabang tayo, pero hindi naman tayo magsasabing na, hindi, palpak ka yan, palpak ka agad yan. Para tayo silibayan, di ba? Ayoko, alam mo nung, sa totoo lang, walang biro ito ha, dahil kay Libayan na open yung mata ko, walang biro. Sobra, dahil kay Libayan sabi ko, dahil sa tao na to, ayoko maging katulad niya. Oo. Kasi si Libayan, walang nakitang tama, puro mali. Ay, opener siya eh. Totoo. Kahit nga yung tama, binabaluktot niya pa para maging mali eh. Sabi ko talaga sa sarili ko, eto, walang biro to. Lord, ayokong maging ganun ha. Yung kahit may nakikita ka ng tama dahil kaaway mo lang yung tao, dahil hindi mo lang binoto yung tao, dahil hindi mo kursunada yung tao, palalabasin mo siyang mali. Diba? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Huwag ganun. Kaya nung sinabi ko, nung nakita ko si Liba, ayoko ng ganun. Kasi ang purpose lang niya views eh. Dumami yung views. Yun lang yung purpose niya. Hindi naman niya purpose. Ang daming mga senador na may magandang ginawa, hindi niya pinupuri eh. Pero pag sumablay, babanatan niya kagad. Bakit? Kasi nga, hate views ang habol niya. Natuto siya kay Rendon. Wala namang biro bakit sa tingin nyo, Gina Estrebor, maraming salamat po. Thank you very much. Dutor yung pandutor yan Madam Gina. Fritz Kids, maraming salamat. Happy birthday Jennifer Zamora, love you. Alam niyo yun, marami talagang sablay dito kay kay Libayan. Kaya sabi ko, ayoko maging ganyan. Pasensya na kung gusto ninyo na maging ganyan, ako hindi. Labas ako dyan. Ha? Ayun. Hindi, kasi nga, isipin nyo na maigi to ha. Bakit meron tayong mga Rendon? Bakit? Sa tingin nyo, trip lang ni Rendon yung ginagawa niya? Hindi. Tanungin nyo sarili nyo, bakit meron tayong mga Rendon sa social media? Trip lang niya? Wala lang, trip ko lang mamburaot, ganun. Hindi. Kasi gusto niya sumikat. Dahil sa pagsikat, may kakibat na, ewan ko kung paano niya ima-market. Branding yan branding. Kung meron tayong Rendon at meron ganyang example, meron din tayo ngayon dito sa pagbablog, si Libayan. Si Rendon at si Libayan pareho ng style. Pansinin ninyo. Sa totoo lang, tanungin ko kayo, sa mga talagang matagal nang nanunood kay Libayan, bakit biglang naging politika si Libayan? Out of nowhere, biglang naging politika siya. Kasi nga nakita niya, nung natalo siya, yung nagkaroon ng issue tungkol sa, di ba naging abogado siya nung dating asawa ni Tulfo? Nakita niya nagkaroon ng traction eh. Nakita niya nagkaroon ng engagement. Dati, para siyang tanga na hindi pinapansin sa social media hindi, para lang, hindi ko naman sinabing tanga, para lang. Bakit? Nagpapaliwanag pero hindi mo maintindihan yung sinasabi. Kaya hindi siya pumuputok noon Kailan lang siya pumutok? Noong nagkaroon ng awayan between him and Rapi Tulfo. Doon nagkaroon ng engagement yung channel niya. Rachel Go, maraming salamat po. Thank you very much. Tagal ko na din nakakita ng pink Rachel Go, salamat. Naintindihan nyo ibig ko sabihin? Bakit ngayon? Ngayon, ganyan na siya. Bakit na biglang ganyan na? Kasi nga po, dahil sa engagement niya, mukhang nawili siya. Nakita niya uy, pag sikat ang binanata, may engagement ako. May viewers ako. So sinunod niya si Robin Padilla. Sinunod niya si Bato. Kasi alam niya mga sikat Pag hindi sikat, hindi siya papansinin. Diba? Ano naman sa kanya kung marami siyang haters, marami siyang bashers? Wala siyang pakialam, makapal ang mukha niya Totoo naman, makapal. Yun nga talo ka na, pinagpipilitan mo pa rin panalo ka. Anong tawag mo dun? Makapal ang mukha. Natatawa nga ako hindi sila makapag-move on dun sa debate.
Tapos ang sinasabihan pa nilang ampalaya daw, etong grupo nila Melo Yap. Sinasabihan nila ampalaya. Pero sila, hindi makamove on ni Atty. Claire. Nag-comment na nga ako dun eh. Sabi ko, huy, mag-move on na kayo, tapos na yung debate. Ano pa ang ano nyo dyan? Talagang ginajustify pa nila yung pagkatalo ni Libayan. Ano ba naman kayo mga abogado kayo? Talo na eh. Pipilitan nyo pa. Hindi, binibigyan pa nila ng mas malalim na kahulugan kuno yung pagkatalo ni Libayan. Uy, move on na kayo. Atty. Claire at saka Libayan. Move on na, talo ka na eh. Libayan, talo na. Ay, Rachel Go, maraming salamat. Grabe madam namiss kita Tagal-tagal mong parang hindi nagpapakita at nagko-comment dito. Totoo naman di ba? Walang biro ho. Nag-guess pa talaga at gina-justify pa nila. Nakesyo, hindi, ano lang naman to, ganto. Tapos na gusto pa ng part 2. Yan, gusto ba pagkakitaan yun? Sabagay, sabi nga ng mga followers doon, dumadami na viewers. Nakita nyo yung mga comment doon? Tingnan mo na, dumami viewers. Kita mo na. Alam natin kung anong target nila doon. Viewers. Sabagay. Hindi, nakita nila yan Nakita nila yan dahil, di ba, yung mga katulad nila Atty. Topacio, nila Gadon, mga sikat, mga maiingay sa social media, sikat sa social media. Kaya tuloy, ewan ko kung ginagaya ba nila. Si Atty. Claire, nagkaroon lang naman ng ng engagement siya mula nung nababanggit ni Libayan di ba? Alam mo, Atty. Claire, sayang. Wag mong sayangin yung pagiging abogado mo. Kasi pagka dikit ka ng dikit kay Libayan, alam mo, ito babasahin ko sa inyo to may babasahin lang ako sa inyo. May nagkomento tungkol kay Libayan. Hindi ko na lang sasabihin baka mamaya awayin na naman niya Ito. Sabi sa akin, Attorney Freddy Villamor was one time a collaborator in some big cases of our companies. He is a good friend and I worked with him long time ago. If he can still remember me, he handled big cases and is a big-time lawyer. And you cannot compare him to this Libayan guy whose logic is atrocious. Ano to? Atrociously faulty. Hindi ko tuloy mabanggit. I don't know how this Libayan can be a lawyer. He does not deserve the appellation of attorney. He cannot argue straight. Libayan is totally incomparable to Attorney Villamor, an authentic lawyer. If Libayan were a prophet, he is exactly what the Bible calls a false prophet. In the vernacular, he is bulaang propeta. Abogado ito. Bulaang propeta pala ito si si Libayan Di ba? Sabi nito ni Comicsman, may podcast interview kami ni Fiscal EJ Banat Bay. Check it out. Ay. Sige. Interview nyo kay Fiscal. Oo nga, si Fiscal ayaw magpa-interview sa akin. Natatakot si Fiscal Baka siguro ayaw niya mapahamak. Kasi alam mo, kaya nga hinahangaan ko kaya nire-respeto at hinahangaan ko to si Fiscal EJ. Ilang beses ko na tong sinabihan na na through a person na ma-interview. Alam mo lagi niyang response ayaw niya na yung interview ko going towards against Libayan. Nagigets nyo? Ayaw niya. Sabi nga niya kung pag-interview wag na tungkol sa debate, wag nang kasi nga alam mo yun tapos na yung debate. Talo na si Libayan Ba't pa natin kailangan anuhin? 'Di ba? Tapos talaga kaya nga alam mo respetado ko yung mama Maniwala kayo. Kaya hindi na ako nag-i-insist 'Di ba? Bakit? Kasi baka mamaya ako pa magpahamak sa kanya. Alam mo naman yung mga dila kong madulas. Balakata kong bibig, 'di ba?
Baka mamaya may matanong ako sa kanya na mapahamak siya sa isasagot niya. Pero alam ko naman kaya niyang kontrolin yung sarili niya. Pero kasi professional yung mama at fiscal yung mama eh. Mahirap na, sabi ko, wag ko na lang... Tsaka, unless meron ako itatanong tungkol sa batas, di ba? Pwede namin pag-usapan tungkol sa batas. Kaya lang baka mamaya madulas ako kay Libayan eh. Kasi hindi ko talaga matanggal sa yung kapalpakan ni Libayan. Parang si Libayan talagang epitome of false prophet. Ika nga. Boss Lady Kimi, super tawa talaga sa bahan by kay Libayan.